I-edit ko na lang. Hello, Cruella Subu. Hi, this is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. At syempre, alam naman ninyo ang ating tagline, si Gazel Ortega, hindi po itchisera kagaya ng iba. Charot lang. Ayaw ni Mama Sam. Sabi ni Mama Sam, I beg to disagree. O, di ba? Hindi ka itchisera, gano'n. Syempre, may pag-itchisera din tayo, pero not to the point na kagaya ninyo. Charot lang. Charot lang, ayan na nga. So pag-uusapan namin ngayon ni Mama Sam, tapos ng preliminary competition, tapos ng mga activities, at ngayon ay mapamisamis na lang sila ang Miss Universe Philippines. So ngayon, after the preliminary competition, tatanungin ko si Mama Sam sa mga candidates na ito kung pang top 30 ba ang kanyang quality, pang top 15 or pang top 7 o totally ligwak talaga siya sa competition sa Miss Universe. Kung ano nga ba ang ginagawa niya doon. Char! Hindi naman. Pero syempre, alam naman natin, kung ako tatanungin iba, pero iba naman yung sentimiento at saka syempre iba naman ang pananaw ni Mama Sam. So Mama Sam, kamusta ka dyan? At ano ang eksena, ano ang iyong ngayon, ganap ngayon na bakasyon? Ay, Miss Earth ang dating. Charot. So, syempre, nandito lang ako sa bahay dahil bakasyon. Ayoko masikatan ng araw kasi masakit sa balat. And then, ayun. ay, So, inaalagaan ko yung mga halaman ko. Ayan. So, yung mga halaman ko na nagsisigla. Kasi nadidiligan sila everyday. Parang ako, na kulay green na rin. Charot. So yun, parang nakikita ko yung sarili ko kulay gray. Nakakaloka. Kumain kasi ako ng tortang talong. Charot ng hindi, ng ng chicken. Anyway, so ayun, simple lang ang ginagawa ngayon. May panahon na makipag-collab, may panahon na makipag-chikahan. And then ayun, so since nawala naman akong pera, laki talaga ng problema ko no. So dito lang ako sa bahay, ganon. So ganchilyo, kapag literal, ganchilyo. Marunong ka pa pala. Akala ko sa ganun ang frosted. feeling sa akin walang talent. At nagbabasa ako ngayon ng libro. Ayan. Thinking nga nagbabasa ng libro, binigyan din ako ni RJ ng libro na binabasa ko rin ngayon. Maganda siya sa mental health. Thank you so much, RJ. Ikaw ba? Anong Alam mo, libro yung binabasa mo ngayon, Mama Sam? ang binabasa kong libro ngayon ay Good Vibes, Good Life. Ay! Call. Kakaloka. So nakakabuti naman talaga yung pagbabasa. Tara, may iba naman yung hindi na lang yung... inaantok ako. Ay, naantok ka ba? Pag Hindi, nagbabasa ako, minsan, mga isang page pa lang. No. Ang kinaganda ng pagbabasa ng libro, may natututunan kang mga bagay na katulad ngayon, syempre, di ba, uso ngayon yung mga anxiety, yung mga ganon. yes. And then, syempre, minsan, tayo, tumatanda na rin naman tayo, aminin na natin yan, hindi na tayo bata. Nagkakaroon ka ng mga negative thoughts sa utak mo na parang minsan pinagdududahan mo yung sarili mo sa kakayahan mo. Kasi syempre lalo na yung vlogging, di ba? Hindi naman tayo parang laging trabaho. Kumbaga parang marami ka nababasa kung paano mo namomotivate yung sarili mo. And then nagugustuhan ko kasi hindi ko kailangan makipagkwentuhan kung kani-kanino, tapos chismis pa yung maaabot mo, tapos mapapahamak ka pa. At least ito, yung alam mo yon, yung parang alam mo kung paano ko kontrolin yung emotion mo, natuturuan ka. Ayun. Yes. Ayun naman ang kagandahan din sa pagbabasa ng libro, nag-i-improve yung reading skills. Ano ba 'yon? Reading comprehension ba 'yun? Basta Ay, kasi kasi hindi ako naman, sure. dami naman ng improvement yung reading comprehension ko, saka yung yung comprehension ko, dati na yon, kung paano ko iintindi sa mga bagay-bagay, talagang malawak talaga yung pag-intindi. In fairness naman, sa anong lapad ng noo ko, yun din yung lapad ng pag-unawa ko. Ako kasi, Mama Sam, minsan kasi, inaamin ko 'to, minsan nababasa ko naman siya ng tama pero iba yung pumapasok sa utak ko kasi iba yung pagkakaintindi ko. So nakakatulong yung libro, ng bonggang-bongga sa'kin. Kasi Basta ini-imagine read ko the, yung nangyayari at ganap sa basta read, libro. basta read the book, ganon. Oh, ngayon speaking of libro, dahil
kaya nating magbasa ng mga performances at saka mga eksena dito ng mga beauty queen. Ay, syempre nababasa natin sa tagal-tagal na natin nga nakikita ang mga beauty queen. Syempre nababasa na natin yung mga galawan, nababasa natin yung mga eksenahan, nababasa na natin yung mga dramahan ng mga beauty queen, kung umaarte ba sila para manalo or umaarte para umepa lang. O ganun. Mga ganon. Basang-basa na natin yung mga galawang ganyan. So far, tapos na ang preliminary competition, tapos na din yung mga events nila at siguro may mga fashion show pa silang magaganap ngayon sa Misamis. But for sa ano ba yan? Sa mga nagaganap ngayon at sa mga nakikita mo Mama Sam, yung top 30 ba ay masyadong marami para sa semi-finalist sa Miss Universe Philippines? Actually, hindi kasi 50 sila. So, 20 ang nalaglag, di ba? So, parang ang Mm. kukunin nila ngayon ay top 20, then meron pang 5 for the sponsor and 5 for the wild card. So, maganda yung laban, to be honest. Ayoko lang nung preliminary competition na ginawa nila na parang, alam mo yun, cut-cut, bitin-bitin, na Ginawang parang reality show. oo, parang hindi siya nakakatuwa. Pero sa kabilang banda, yun kasi yung format nila. So we need to accept and we need to understand. Diba? So sabi ko nga malawak yung pag-unawa ko, sige na lang. Go! Ganon. So kakontra pa ba ako? So ako lang magiging masama. Anyway, ang bottom line lang dito ay yung proseso nila kung paano kukunin yung Miss Universe Philippines. At the end of the story, parang feeling ko, magpo-focus pa din sila kung sino yung kadapat-dapat at kung sino yung Mm. nakikita nila or meron na talaga silang panalo. So yun mga gano'n. Yes. Sa palagay mo Mama Sam, yung mga nalaglag doon sa closed door interview at saka sa swimsuit, just like Ashley Subihano, pinag-usapan talaga na bakit nawala siya. Sandali lang, gusto Possible ko lang ba? i-correct yan. Gusto ko lang i-correct. Ah, Nung una, si Ashley sinasabi nila wala naman laban, hindi naman maganda. Tapos yung nawala, parang gulat na gulat sila na parang, ay, bakit nawala? Ganon, mga plastic sabi ninyo. ko nga Kumbaga, sabi ko nga, binoto niyo ba si Ashley? Bakit emote kayo na bakit nawala si Ashley, eh, kasalanan pa namin, o 'di ba? So, ano palagay mo, makukuha pa ba siya sponsor o iwa-wildcard siya ng organization? yes. Kumbaga parang for me, I'm happy na parang na-realize nila na si Ashley ay dapat nandiyan diyan. But parang feeling ko naman is not end of the world. So parang feeling ko makakasama si Ashley sa peak ng mga organization at saka si Bohol, saka sino pa ba 'to? Si Eh, Iligan Iloilo Iligan, Province, Sinikling Putay. Si Iligan yun. talaga yung ba't nawala si Iligan? Eh, magaling naman siya, maganda Hindi pa. din, yung kilay niya kasi hindi maganda, charot. Nakakaloka. So, dito na Charot tayo sa lang. topic natin. Topic natin kung sino ba ang ligwak at kung para kay Mama Sam, pang-ilan lang ba sila? Unahin natin si Cebu City. Ligwak or kabog siya? Saan siya kakabog? Sasabihin ko lang kabog, gano'n. Wag na yung Mm. top 15, top 7 kasi parang feeling ko, Mhm. malalaman na ninyo kaagad kung sino yung 7 ko, kung sino yung 10 Oo, ko. yes, kung sabagay. Okay, Go, so why ligwak kabog? lang. Ako para sa akin kabog, alam naman natin na Cebu province ba? Cebu City. Okay, sorry, sa April, okay. So kabog, nakita naman natin na nag-perform naman ng bonggang-bongga at in fairness naman sa kanya, consistent siya sa kanyang energy, sa kanyang mga galawan, sa kanyang mga eksena dito sa Miss Universe Philippines. Consistent din sa ganda. And then ayun, so hintayin na lang natin na kung ano ang placement ng mararating niya. Hindi ko alam kung makakapasok siya ng top 7, hindi ko alam kung makakarating ba siya ng kung top 7 or top 15 ba, hindi ko alam eh, yung ano nila eh. So kung may 15 first cut, halimbawa top 10 and top 5, kung hindi ko alam kung pasok siya sa top 5, pero sa performance na pinakita niya, okay naman. Kaya lang marami kasing magagaling din, aminin natin, na hindi lang maganda or hindi lang performance ang tinitingnan dito, kundi yung overall talaga. Malakas si April, pero nandoon ako sa part na parang hindi ko alam, eh, kasi yung laro din kasi nung iba kino-consider ko din.
kung hindi man siya makapasok dun sa top 5, I think dahil sa maraming malalakas din, hindi dahil sa hindi siya Mm. magaling. Ginagawa niya yung best niya at naniniwala naman ako na yung best niya is okay. Kasi 'di ba parang mostly naman na nangyayari sa mga appointee na candidates. Like example, ang nananalo lang naman dito yung Miss Universe Philippines saka first runner-up, second runner-up eh. Ayun lang naman eh. Tapos ang ending, yung mga, halimbawa, pumasok ka sa top 10 or pumasok ka sa top 20, bibigyan nila ng opportunity na makapag-compete sa international choices or appointed ng organization. Ngayon, kung ang organization ay talagang choices siya para sa supranational or another crown kung hindi man siya manalo, so ibibigay sa kanya yon. So it doesn't matter kung makarating ba siya sa top 15, makarating ba siya sa top 7. Oo nga, nag-top 7 siya tapos mamaya runners-up lang, di ba? So ako, para sa akin, deserve ni April na mabigyan ng corona kasi kumakabog talaga siya ng bonggang-bongga. Yeah. So, opinion lang dito ni Mama Sam ha, ang nagma-matter guys ha. At saka, yan yung pananaw ni Mama Sam para kay April Smith. Next! Pampanga. Kabog o ligwak? Pampanga. To be honest, si Pampanga, kung beauty ang pag-uusapan and height and then yung performance na pinakita niya, so I think deserve niya na masabi natin kabog dahil kabog naman talaga. Hindi kabog na kabog pero kumakabog naman, di ba? So yon. So ako para sa akin si Pampanga, deserve na makarating sa top 5 or top 10, ganon. So Seven. 7. 7 and 15. So kung 7, yes, pasok yung beauty niya. Parang feeling ko isa siya sa mga tinitignan ng organization dito. Kasi naman, kung beauty ang pag-uusapan, eh aba, talagang may laban naman ang Pampanga. Kaya para sa akin, May kabog si i-offer. Pampanga. Oo. Next, Mama Sam. Ito, dating, umaano siya, umi-eksena. Tapos this time, parang nalulusaw ang kanyang galing. Iloilo City. Si Iloilo City, to be honest, kasi kung beauty yung pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan kasi kabog talaga yung beauty niya. Pero para sa akin, sa Mm. totoo lang, kung top 15 or top 7 ba, top 15 possible na kaya niya pang pumasok. Pero parang sa top 7, feeling ko ligwak ang lola mo. So, yon. Ay, So, para sa akin, ligwak. Cebu, ano, Iloilo City ah. Iloilo City. Para Yes. sa akin, ligwak talaga. Ewan ko, hindi ko alam. Beauty, oo, maganda. Pero yung performance niya, hindi ko nafe-feel Ah, may na pang kakulangan ka top lang. 7 talaga. Oo. So, top 15 makakapasok yan. Pero sa top 7, feeling ko maliligwak na siya. Alanganin. Hmm. Oh. Sultan Kudarat, punta tayo sa Mindanao. Sultan Kudarat. Si Sultan Kudarat, sa totoo lang, makinarya panalo to, di ba? Yes, walang So, parang problema. hindi naman siya number 1 do sa botohan. Malay mo kagaya kay Chelsea Fernandez last year, last minute inungusan niya si Atisa. Iba kasi si Chelsea, iba si Sultan Kudarat eh. Kumbaga parang it's depend to the people of Sultan Kudarat kung talagang ganun sila ka-try hard na iboto talaga si ano. So hindi ko rin ma-consider yon. Pero kung pupunta tayo sa performance niya parang feeling ko ligwak sa top 7. Pero papasok to sa top 15. Ay tara ng bonggang-bongga kaya Pero papasok kung naman siya tayo yung ng magta-top sa botohan, kasi di ba may isa parang top sa botohan? Tina Beauty. Okay, di pasok yun. Pero sa ngayon, performance niya ang pagbabasihan natin. Para sa akin, digwak. Wala. Ay, statement. Baguio City. Performance. Oh Kakabog my ba 'to or God. maliligwak? Ay, Kabog na kabog. So, nakakaloka. Pwede ba namang maligwak ang kagandahan ng isang taga Baguio? At nakita naman natin na talagang full 100% naka-smile, parang Gazel Ortega lang yung labanan, yung mga ganon. Yung, alam mo yun yung level na Gazel na sobrang ganda, sobrang fresh, sobrang ang panalo kahit maliit. So yun na yun. So para sa akin, yes, pasok at yeah. kabog. Yes. Bababa tayo ng very, very light. Tarlac.
Kakabog ba 'to or Tarlac. maliligwak? Medyo alanganin ba siya? Ewan ko diyan kay Tarlac. Pero kasi hindi ako nag-aalinlangan sa beauty na meron siya. Pero puzzle Mm. siya kung siya ba'y makakarating sa top 5 or makakarating sa top 7. Yung gano'n, yung mapa-puzzle ka. Pero kung pagbabasihan natin yung performance niya, feeling ko ligwak. Oo. Pero kung pupunta ka sa beauty niya, pasok, yung gano'n. Kaya minsan parang Yes, mapapaisip ka, tama. eh, 'di ba? Parang mapapaisip ka, Yes. ano ba talaga? Pero overall assessment ko sa kanya, 15 makakapasok pero sa 7, wa na dahil, gano'n. Eto, pagdating 'to sa performance kasi nagbe-base tayo sa performance. Manila, Justine Pilisarta, kabog or ligwak? Si Auntie Justin Pilisart ako. Napaisip Actually, yes, performance ni napaisip ka Justin 'no? Pilisarta, okey naman. Kaya naman kumabog, kaya naman umeksena. Pero kasi marami ding kalaban, maraming mas fresh, maraming mas maganda, na alam mo yon na parang performance ni Justin Pilisarta is not question. Yes. Sa totoo lang, hindi naman siya question. Pero nag-aalinlangan lang ako doon sa kasi may nagpe-penetrate din more than sa kanya. O kumbaga parang sa larong 'to, may nakikita pa tayong iba, but hindi questionable yung ano niya. So ngayon ipapasok ko siya sa kabog. Manila, lalaban ng bonggang-bongga. How about Cebu Province? Diyos ko, si Cebu Province, kamukha ni Lars Pacheco. Oo nga 'no? As in, Napansin para ba sila mo? magkapatid? Oo, para silang parang ate siya, parang sister-sister silang dalawa. Yung aura na binibigay, yung beauty, yung gano'n. So, since na-love ko si ano, actually ang nakikita ko sa kanya, parang yung styling naman niya kasi laging palo, laging paso. Kaya Oo, parang sabi ko, hindi plakado. rin imposible ito maging Miss Universe Philippines. Pero kung tatanungin mo ako kung papasok ba siya sa top 7, malinaw pa sa tubig ng ano, parang feeling ko yes. Kaya kabog. Mm. Yes. Eto, sumisibol, Negros Occidental, sumisibol ang kanyang ganda. Alam mo sa totoo lang, possible nga din 'tong manalo. Ito yung sinasabi mo na dark horse. Kasi si Negros Mm. Occidental talagang umeeksena talaga ng bonggang-bongga at palaban talaga ang lola mo. So, wag kang magulat kung kumabog siya sa top 7, 'di ba? So, kaya niya, Mm. parang feeling ko kaya niya. Kayang mawala ni Justin Pilisarta because of performance of Negros Occidental at si Negros Occidental nakakasagot din. Kumbaga parang aminin na natin na iba yung moment niya, So para sa akin, Mm. yes, kabog. Mukhang kakabog talaga 'to hanggang sa dulo. Next, Tacloban, Tacloban City. Kakabog ba 'to hanggang dulo or hindi? Medyo alanganin ka? Alam mo sa totoo lang, matalino, sa totoo lang. Pero isa siya sa mga kino-consider ko na you have to look at her, eh. Hindi po puwedeng isnabin mo lang. Kasi may Mm. talino. Tapos laging Mm. naka-smile. Pero hindi ko alam yung beauty niya na kung gaano ba talaga kaganda pa. Kung ako tatanungin mo, beauty queen, nakukulangan ako at kung ito yung ilalaban mo ng Miss Universe, Diyos ko maloloka talaga ako. Kasi parang ang daming dapat ihanda sa kanya. Pero you cannot underestimate yung performance na meron siya kasi kaya niyang Mm. magsalita, kaya niyang kaya niyang mag-perform, in fairness naman sa performance niya. So, parang feeling ko top 15, kakabog. Oh, si Miss Tacloban. How about Muntinlupa, Mama Sam? Ay talagang hina-hype ito ng mga fans niya. Hoy, alam mo sa totoo lang, si Muntinlupa, nakikita ko yung galing, nakikita ko yung in fairness kay Muntinlupa, in terms of communication skills, may ibubuga talaga si Muntinlupa. Pero ang tanong ko kasi, enough ba yung ipinapakita ni Muntinlupa para masabi natin na siya ang magiging next Miss Universe Philippines natin? No, kumbaga 'pag tinignan mo kasi si Muntinlupa, nakukulangan ako doon sa yung sigla ng katawan, sa pasarela, tapos yung ganda niya in fairness merong tinatawag na
charisma. So, kung titignan mo yung mukha niya, charismatic talaga. Pero yung body niya parang sobrang pitit para masabi mo na Yeah. na pang Miss Sobrang Universe. Siguro another crowd, like example, Charm, yung mga tipong gano'n, okay. Pero kahit nga yung performance niya in pasarela, parang hindi ko talaga nagustuhan. Na sinasabi modela siya, ha? Kasi kung modela ka, dapat mm. you know how to walk, you know how to yung alam mo yung energy. Kahit naman yung lumalaban siya sa Yes. Asia's Next Top Model, hindi talaga ako ma-convince na parang, wow, winner, 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 winner. Kasi parang nakukulangan nga ako sa ano niya, sa parang may kulang sa kanya. Charisma. Oo. Oo. So, Ng ilalagay ko siya bonggang. for now, I think top 50 kakabog. Top 15 kakabog yan. Pero yung sa next round, top 7, parang hindi ko pa naiisip. Hindi ko pa na-assess Hmm. overall talaga. Oo. Yeah. How about Albay, Mama Sam? Kasi sa mga maliliit na contestant mukhang umeeksena siya. Si Miss Albay, what do you think? Si Albay, parang piling ko ligwak. Nakakaloka, ang bilis na bitawan ang salitang ligwak. Kasi Tagig! ano, Oh, hindi, I mean, hindi si sa Tagig ligwak na ba? ligwak talaga, ha. Sandali lang po naman na tayo kay Albay. Nag-iisip ako na parang yung sinabi mo Albay, o may eksena. Ayan, si Tagig nun. Sandali lang, punta muna tayo kay Albay. Siguro swerte ni Albay kung makakarating siya ng top 15. So, achievement na talaga yon. Pero, sorry guys, hindi ko pa talaga siya yung nakikita Oo. na parang, yung kakabugto hanggang 7. I think, masasabi kong masusurprise ako sa kanya pag nakarating siya ng top 7. Parang gulat na gulat ako no na parang masasabi ko, yung ganon, talagang siya talaga yung masasabi kong dark horse, ganon. Ah. Ah, okey. Don't So, get me puntahan wrong naman natin ha. dito si Taguig. Oo, si Taguig, how about hanggang saan ba 'to aabot? Obviously naman aabot yan hanggang sa dulo ng competition. Malaking surprise sa akin kapag si Taguig ay hindi na nakarating sa top 7. Parang Parang, parang "Ha? Talaga?" parang Question. parang kalokohan, parang, "Ha?" Pero hindi rin ako magugulat kung gano'n ang mangyayari. Kasi hindi naman natin alam kung ano ba talaga yung nagiging result ng kompetisyon. Like example, sa evening gown, ang sabi, "Wow, ang ganda, number 1." So, yon. Pero kung oobserbahan mo, siya pa talaga yung number 1 doon sa evening gown competition. Kasi parang pang-8 yata siyang tinawag or pang-7. So, ibig sabihin, possible na mawala sa 7 or possible na malaglag doon or possible naman na nandodoon. So, ako para sa akin, kung ako tatanungin mo lang, personal opinion ko, of course, she's a very contender and she's on top. So, para sa akin, but I don't know. Magugulat ako kapag nalaglag siya doon sa top 7 at to talaga reaction ko. Bakit? Ano nangyari? Ganon. Pero Oo, kung nalaglag gano'n. siya sa top 7, parang expected ko na 'yan. Kumbaga parang, okay, so talagang malakas talaga siya. So yon, gano'n lang. Eh, halimbawa kanina Next kasi is 'di ba wait lang, oo, kasi kanina 'di oo, ba sinasabi ko kay April, si April hindi ako magugulat kung hindi siya makakarating sa top 7. mm, Hindi ako magugulat. Pero kung makakarating siya sa top 7, parang expected ko na. Yung parang, mm. okey. So gano'n din yung nararamdaman ko kay Taguig, na parang hindi ako magugulat kung nasa 7 siya, pero magugulat ako kung wala siya doon sa 7. 7, oh, kung It's a big sabagay yung surprise. Parang, "Ha?" Gano'n. yung quality na meron siya ay talagang bakit? Mapapa-question ka talaga ng Parang bakit, oh, 'di ba? magpoprotesta ako, parang ulitin. Gano'n ba? Si Miss Camiguin, oh, anong masasabi mo sa kanya kay Miss Camiguin? Masuwerte na siya 'pag nakarating sila ng top 15. Oh, statement ng bonggang-bongga. How about Summer Island na talagang hype dati tapos ngayon medyo nawawala, lalo na nung sinuot na yung Albert Andrada gown?
Ewan ko sa kanya, kahit kailan naman from the beginning naman talaga, hindi talaga ako yung para kasi siyang laging gulat na gulat, yung parang yung reaction niya 'pag ang swerte nga nung batang 'to umaabot talaga sa top 20, 'di ba? Anong last time umabot Oo. sa top 30, ang swerte niya dahil siguro maganda naman talaga, yung gano'n. Pero sa performance niya at saka sa looks niya, parang nagugulat talaga ako na parang parang talaga ang layo ng narating niya, yung mga gano'n. But still waiting kung ano yung mapapakita niya dito. Ano dun ako na sobrang okey, tingnan natin kung aabot sa dulo. 'Pag aabot 'to sa dulo, napakasuwerte nung batang 'to. Sali ka uli next year, gano'n. How about Cotabato Province, masami siya sa nagbigayan ng remarkable Q&A at saka maayos ang kanyang mga performance technically. Anong feeling mo sa kanya, Cotabato Province? Feeling ko Si ano, Cla top 15 makakalusot 'to, sa totoo lang, So kaya niyang Mhm. mag-penetrate ng top 15 because she's one of the very strongest. At natutuwa ako kasi talagang sobrang panalo. Mm. Laguna, ang iyong home court sa Laguna Isabel Prats. What do you think? Siya ba ang Uy, si kakabog Laguna, sa'yo? in fairness kay Laguna, malakas din yung ano ni Laguna, maganda din yung laban ni Laguna. So Makinarya, Laguna, maganda. parang feeling ko pasok talaga 'to at kakabog ng bonggang-bongga. Kaya niya mag-penetrate hanggang top 7. So hindi ako magugulat kung makalusot 'to sa top 7. So, let's see. Yes. At last but not the least, La Union. What do you think about La Union? Sila Union, katulad din ni Bella Ismael, magugulat ako kapag wala siya sa ano, sa top 7. Ganito ang magiging reaction ko sa kanya. Siguro mag-uuwian yung mga tao sa MOA Arena pag wala siya sa top 7. Sa totoo lang, gano'n talaga yung magiging reaction ko. Parang, "Anong nangyari?" May pakamot! Yung parang, "Ano 'to? Ba't gano'n?" Gano'n, 'di ba? Kaloka. Eh, wala na masyadong explanation. Magugulat talaga tayo kung hindi siya kumabog sa kompetisyon ng Oo, bonggang-bongga. pero kapag nakapasok naman siya sa top 7, ganito naman gano'n. Kasi I felt na deserve niya talaga. Sobrang Diyos ko, parang ewan ko na lang 'pag hindi mo siya in-expect na hindi siya makarating sa dulo. Pero siyempre yung mga basher matutuwa 'pag nalaglag siya. So, pero 'pag hindi siya nalaglag, sorry na lang kayo. Siya ang tatapos ng laban, yung mga tipong gano'n. Ayun, 'di ba, gano'n talaga every candidates may masasabi talaga tayo, may maa-assess at puwede nating sabi nga namin kanina, mababasa talaga natin yung mga galawan nila kagaya ng pagbabasa namin ng libro ni Mama Sam. Basang-basa na namin yung galawan ng mga beauty queen na 'yan, pero hindi namin sinisigurado kasi hindi naman namin alam lalong-lalo na yung laro nila at malapit sila sa organization, hindi namin alam yun kasi malayo nga kami. So, base doon sa naobserbahan namin, yun po. Kaya sa mga nanonood, 'wag ninyo po kaming husgahan kasi yun yung aming pananaw. Kung hindi man namin bet ang mga bet ninyo, kung mga bet namin ay hindi ninyo bet, ay respetuhan na lang tayo ng mga kandidata at suportahan na lang natin kung sino yung mananalo. Kasi at the end of the day, Philippines pa rin yung dala-dala niya sa Miss Universe competition. So ngayon, maraming Correct. thank you, Madam. At ano ang masasabi mo sa magaganap na finals? Ano ang expectation mo para sa pagtatapos ng ating vlog Wala. for today? So, sa totoo lang wala akong masyadong iniisip, hindi ako masyadong excited. Kumbaga parang just go to the flow kasi meron pa namang Ah, a week. Pero siyempre looking forward ako kung sino yung magiging next Miss Universe Philippines. Doon talaga. mm. Pero yung sasabihin mo, beto yung iniisip ko, bongga yung production nila. Ay, Diyos ko Lord. Ayoko nang mag-isip ng mga ganyan-ganyan. Matanda na ako para pang isipin pa kung ano ang magiging eksena, ganap, at ano ang production nila. Kumbaga parang I don't want to stress myself sa mga bagay-bagay na hindi ko naman kontrolado. So, Parang may bahala sila pag-iisip diyan. ka lang. Kahit na sa winner, hindi ko iniisip, "Naku, si ano naman nanalo dito." Parang gano'n. Hindi ako gano'n katindi mag-isip ngayon. Kumbaga parang
Okay, so meron akong nakikitang mananalo. So let's see kung mananalo siya. Pero hindi ako nag-iisip ng yung sobra-sobra na parang ikakabaliw ko na. Mas gusto ko pang matulog more than doon sa isipin yung mga bagay-bagay na yan. Kasi nga, parang what is the result? Is the result, di ba? So, kung ano yung Yes. ipapakita nilang production, magkakaroon naman tayo ng reaction video para masabi natin kung maganda ba, kabog ba, winner ba, yung magiging Mm. production number nila, excite ka ba? So, ayun, sila Gaisel manonood, pwede ka na pa makibalita, di ba? So, overall, Yes. kumbaga, I'm just waiting kung ano yung magiging result. And let's see kung yung mga pinag-uusapan ba natin ay tutugma or uugma dito sa resulta ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. And then, of course, maraming maraming salamat sa mga nagtitiwala sa amin. Hindi ko naman sinasabi na perfect yung sinasabi namin, pero yung nandiyan na naniniwala kayo at pinagkakatiwalaan nyo kami, maraming salamat. Ganito talaga, parang sugal lang yan. Pwedeng panalo, pwedeng talo. Pwedeng talo. Ganon. Thank you so much, Mama Sam, at pinagbigyan mo ako sa ating interview nito. At sa mga maliligwak, better luck next time. Sa mga kakabog, galingan na ninyo para makuha na ninyo ang inaasam-asam ninyo na corona. Maraming maraming salamat, and this has been Gaisel Ortega together with Mama Sam. Ang aking laging sinasabi, kami po ay mga vlogger na prangka at hindi chusera at gaya ng iba. Bye-bye everybody! Maraming maraming salamat. God bless you all.